Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried so bitter. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. Ngayon pong gabing ito, salamat sa Panginoon na tuloy-tuloy po ang pwede nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, wait ko lang po itong... Okay? Tayo po muna manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal, pagpalain niyo po ang inyong salita. Ang pag-aaralan ngayong gabi na may matutunan kami, muli ma-encourage at lumago spiritually. For your glory and honor sake, O God. For Jesus' name I pray. Amen. And okay, dito po tayo sa Colossians chapter 3 verse number 18 muna. Sabi ng Bible dyan, wives, submit yourselves unto your own husbands as it fit in the Lord. Take note of the word fit, as it is fit in the Lord. Okay? Verse number 19, husband, love your wives and be not bitter against them. 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Take note the word well-pleasing unto the Lord. Okay? At verse number 21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Alright? So, and then verse number 22, servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in singleness of heart, fearing God. Take note the word fearing God. And the Bible says in verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. As to the Lord and not unto men. Okay, so makikita po natin dito yung mga role, responsibilities ng family, nanay, tatay, asawa lalaki, asawa babae, mga anak, mga servants, dun sa verse number 22. Ayan, para maging maayos yung order, mga kapatid, ang tinutukoy po dito sa loob ng tahanan, kahit pa sa office. Kaya nga dito, wives, submit. Diba? As fit unto the Lord. Husband, love your wives. Children, obey your parents. Alright? And in all things. And then fathers, provoke not your children to wrath. And then servants, obey in all things your master according to the flesh. Kung nangungopisina ka, nagtatrabaho ka, empleyado ka, so yan, nandyan ka rin, ho. At sabi ng Bible yan, ano man ang ginagawa mo, okay, gawin mong nasa puso. Do it heartily, as to the Lord and not unto men. Kaya nga, sa lahat ng ginagawa po natin, mga kapatid, sa ating buhay, as long as we are doing unto the Lord, not unto men, talagang masaya ka sa ginagawa mo. Bakit? Para sa Panginoon lagi yan. Oo. Sa katunayan, nagiging mabigat lang ang trabaho, ang ginagawa natin, pag ginagawa mo para sa tao. Kasi kung wala na yung boss mo, magre-relax ka na eh. Pero ang ginagawa mo sa Diyos, hindi ka nagre-relax, di ba? Pag nasa ministry ka naman, kahit hindi ka nakikita ng pastor mo, ng spiritual leader mo, pero dahil nga para sa Panginoon, ay hindi ka nabibigatan. Kumbaga, you are doing it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya masaya ka pa rin kahit nag-iisa kang naglalampan o nagwawalis, nag-iisa kang
nagdidilig, nag-iisa ka, nag-soul winning, nag-area, nag-iisa ka, ginagawa mo sa Panginoon yan, masaya mong ginagawa yan, di ba? Alright. So, una muna dito, wives, submit yourself unto your own husband as it is unto the Lord. Fit unto the Lord, di ba? Oho. So, ang trabaho talaga ng mga asawang babae, ay mag-submit sa kanyang husband. Mag-reverence, diba sabi ng ibang verse sa Bible. So, yan talaga yan. Bakit? Kasi ang husband, ang head of the family. At kung ang husband, ang head of the family, para makasunod ang asawang babae, katulad din pati yung mga anak, dapat ay sumunod, mag-submit. Kasi po, kahit yung asawang lalaki tuloy-tuloy sa pagsunod sa Diyos, ginagawa niya ang gusto ng Diyos, kung hindi susunod yung babae, hindi magsasubmit yung babae, talagang magkakagulo, may conflict, may iiwan siya di ba? So, malayo na yung lalaki, spiritually speaking, pero yung babae, dahil hindi nagsasubmit, immature. Kinokontra pa niya ang gawain ng Panginoon. Sasabihin niya sa asawa niyang lalaki na, bakit ka nagsisimba na lang dyan? Bakit ka nagbibigay ng support sa mission? Bakit ka naggaganito? Na napakalaki ang binibigay mo sa church. Kasi hindi niya naunawa ang ministry. Okay? So, bakit hindi niya naunawa ng ministry? Kasi hindi siya nagsasubmit sa kanyang asawa. Okay? Kaya po, ganun. So, hindi niya naunawaan. So, pagdating din po sa tahanan, sa leadership ng lalaki, kinakailangan po na mag-submit po siya. Di ba? Kailangan pong mag-submit po siya. Alright? Sapagkat doon po ang yan talaga ang order ng Panginoon. Yung husband ay nagsasubmit kay Kristo at yung wife nagsasubmit kay husband na nagsasubmit kay Kristo. Di ba? At yung children sumusunod din sa mga magulang. Alright? So, makikita nyo dyan yung order ng tahanan pagkaganyan. And the Bible says in verse 19, husband, love your wives and be not bitter against them. So, kaya nagsasubmit naman yung wife kasi yung husband nagmamahal sa kanyang wife. Madaling mag-submit ang wife sa husband na nagmamahal sa kanya. Kaya nagiging mahirap ang submission ng babae sa kanyang asawa kasi hindi makita ang pag-ibig. Hindi makita yung pag-ibig sa kanya kumbaga nasasaktan niya yung babae, kaya ngayon ayaw mag-submit ng babae. Pero madaling mag-submit sa babae sa husband na nagmamahal sa kanya. Mararinin na mamahalin ng husband ang babae na nagsasubmit. Vice versa mga kapatid. Bakit? Kasi basta ginagawa mo yan sa Panginoon, alright? Yung husband, bakit mo minamahal ang iyong wife? Kasi para sa Panginoon unang-una, hindi para sa wife primarily, pero sa Diyos unang-una. Pag marunong kang mahalin mo ang Diyos, mamahalin mo rin yung wife mo automatically di ba? Kaya nga po ang una sa Panginoon. Alright? At pag minahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung wife mo. Alright? Ikaw naman wife, pag nag-submit ka sa Diyos, magsasubmit ka rin sa husband mo. So, kumbaga, ang pinaka-priority po, ang pinaka-focus ay ang Panginoon. Kaya ka nagmamahal sa wife mo, kasi una, nagmamahal ka sa Diyos. Di ba? Bakit ka nagsasubmit sa husband mo? Kasi una, nagsasubmit siya sa Diyos. So, ganun po. Kumbaga, you do it for the Lord. Yun ang ibig sabihin ko po dyan. As to the Lord and not unto men. Alright? Yan po. So, ibig sabihin, why you submit to your husband? Because you do it unto the Lord, not unto your husband. Why you love your wife? Because you do it unto the Lord, not because of your wife. Bakit mo mahal yung bakit ka nagsasubmit sa children mo? Bakit ka nagsasubmit sa parents mo? Bakit ka nag-obey children sa iyong parents? Dahil para sa Panginoon, not para sa parents talaga. So yung children nag-obey siya sa Panginoon, kaya siya nag-obey sa kanyang parents. Nakukuha niyo po.
So, ang Diyos muna ang sinusunod. Alright? Sa Diyos muna siya nag-obey, kaya siya nakaka-obey sa parents niya. Kasi kung gagawin mo para sa parents mo at napagalitan ka, hindi ka mag-obey. Oo. Nag-away kayong mag-asawa, hindi mo mamahilin. Maring ganun, hindi ka magsasubmit immediately. Pero kung ginagawa mo sa Panginoon yan, may order. Di ba? Tapos, verse 21, Fathers, provoke not your children to anger. Huwag mo rin silang i-provoke na magalit. Kundi dapat, you provoke them to do what is right. So, yun po yun, mga kapatid. Lest they be discouraged, sabi ng Bible. Kaya nga hindi pwedeng bulyaw-bulyawal lang yung anak na wala kang tinuturo. Yung namamalo ka na wala kang tinuturo, you are provoking them to anger. So, dapat, pag pinalo mo, may dahilan ka. Tapos i-explain mo para maunawaan niya na hindi tama yung ginawa niya. Pag-ibig mo yun sa kanya. Ganun po yan. Pero kung palo lang tayo ng palo, sigaw ng sigaw, bulyaw ng bulyaw sa anak natin, wala tayong pinapaliwanag bakit. Hindi na nila nakikita yung pag-ibig sa atin. Bakit natin sila pinapalo? Hindi na ipapaliwanag bakit ganun. Madi-discourage sila, magre-rebelde sila, lalayo sila sa iyo. O aayawan kanila. Pero pagka may dahilan ka, in-explain mo, pag-ibig ko to anak, niyakap mo siya, you are provoking them to love you as well. Ay, ganun pala. Yun po yun. At of course, servants obey all things your master according to the flesh. Kung nagtatrabaho ka sa opisina mo or sa empleyado ka, dapat maging honest ka sa tao. Di ba? Kasi you are obeying your master for the Lord. Fearing God, sabi dyan sa last verse niya, di ba? So, kumbaga, wag dadayain ang oras, wag dadayahin ang ginagawa mo. Alright? So, bakit? Kasi you are servant of God. At alam mo, diyan ka pagpapalain. Diyan ka po ibibless ng Diyos. Alright? So, kaya nga, hindi lang yan. Kundi sa verse 23, finally, whatsoever you do, not only for the husband, for the wife, for the children, for the employee, or for the fathers and employee, kundi as whatsoever you do. Ngayon, lahat na ng ginagawa mo ay, okay? You do it heartily. Nasa puso. Nagiging kahit gaano kabigat ang trabaho kung nasa puso, magiging madali. Pero kahit gaano kadali ang trabaho kung wala sa puso, mabigat na. Kaya nga dapat heartily talaga. Okay? Ang pagtrabaho, not unto men. Okay? So, as to the Lord, not unto men. Ano mang ginagawa mo, nasa puso. Ano mang ginagawa mo, i-enjoy mo. Pero pag dumating yung nabibigatan ka na, nahihirapan ka na, at kumbaga nagre-reklamo ka na, wala na sa puso yan. Mag-give up ka dyan. Ma-stress ka. Ma-burn out ka dyan sa ginagawa mo pag wala na sa puso. At wala na sa Panginoon. Pero pag para sa Diyos at nasa puso yan, kahit kaano ka-stressful yan, hindi ka mabuburn. Why? May enjoy mo. Ano man ang ginagawa mo heartily, may enjoy mo. At walang burnout, walang stress yan. Bakit? Masaya ka. Bakit masaya ka? Nasa puso. Bakit nasa puso? Dahil astro gano'n. Not unto men. Pero kung para sa tao lang, para sa asawa mo lang, para sa tatay mo lang, kaya ka sumusunod, para sa asawa mo lang, kaya mo siya minamahal, kaya ka nagsasamit, para sa boss mo lang, kasi dahil mababurnout ka. Bakit? Para sa tao mo ginagawa. Pero kung sa Diyos mo ginagawa, nasa puso yan. Walang burnout dyan, walang stress yan. Kaya para stress-free po tayo, gawin mong heartily as to the Lord. Not unto me. Okay? Let's pray. Dakilama, salamat sa inyong salita. Bless niyo po sa aming buhay lahat ng ito. At patuloy na manatili sa inyo mga. Thank you po sa mga words of encouragement na binibigay niyo sa amin mula sa inyong salita. At pagpalain niyo po ito sa inyong buhay ng iman. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Good night. Magandang gabi po sa ating lahat. Manibalik sila. We are praying for you po. Makarecover po kayo agad dyan sa Batak City. At nilang Jenny Fernandez from Mangaldan, Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kasama po ang inyong pamilya. Ninong George, JPS. Shout out sa inyo dyan. And ganun din kay Kuya Mark Anthony dyan sa Batak. Shout out. At kay Kuya Hans. Magandang gabi Kuya Hans. Yan po sa Bulacan. At shout out din sa inyo dyan, kay Gia, Monmon at Uraya. So, maraming salamat po sa ibinigay niyong yung mic.
V8. Actually, tinatry ko po kanina, hindi ko maano hindi ko pa maunawaan. So, pag-aaralan ko pa. Okay? So, ang Diyos pong magpala sa inyong lahat. Magandang gabi po. At pag may mga comments po kayo, maglagay nyo lang dyan. Babasahin po natin ang mga insights ninyo na naniniwala po ako na meron din po kayong insight dito. Magiging blessing po sa lahat ng ating tagapakinig. Okay? At God bless you po at sa mga nakikinig pa po sa iba-ibang lugar, dyan sa Pampanga, dyan sa Abra, and din sa Asia, sa Amerika, at sa Pandakan, Manila. Ang Diyos pong magpala sa inyong lahat. At God bless po. Magandang gabi sa ating lahat. God bless you all. I love you.